Wala pa ring pahayag ang big three oil companies na Shell, Chevron at Petron kung susunod na rin sila sa rollback kahapon ng malilit na kumpanya ng langis. Kaya payo ng Department of Energy sa mga motorista tangkilikin ang mga gasolinahan kung saan mas mura ang gasolina at diesel. Payo naman ng Consumer Oil Price Watch sa gobyerno. Sila na mismo ang bumili ng krudo habang bagsak ang presyo sa world market. Saksi si Julius Segovia. Kung ang grupong Consumer and Oil Price Watch ang tatanungin, mabuti na raw na samantalahin ng gobyerno ang pagkakataong bumili para makapag-imbang ng kahit hanggang 2 linggong stock ng krudo habang mura pa ito sa pandaigdigang merkado. To buy forward, you know this is good price. Mula kasi sa record high na $147 noong Hunyo, bumagsak na ang presyo ng Dubai crude sa $106.35 kanina. Bahagya lang na mas mataas sa closing price na $101 kahapon. Pero sabi ng Department of Energy, di raw ito ganong kadali, lalo pat pondo ang kailangan ng gobyerno para makabili ng krudo sa world market. Ang matitiyak lang ng DOE sa ngayon, dapat masundan pa ang pisong rollback ng maliliit na oil company kahapon. Maski pa raw bumagsak sa 1-year low ang piso sa halagang 46.73 kontra dolyar, malaki naman ang ibinaba ng presyo ng krudo sa world market. May S pa siguro. Ano ba yung sabi kong rollbacks? Pero tahimik pa rin ang big three oil players na Shell, Petron at Chevron. Wala pa silang abiso kung susundan nila ang pisong bawas presyo ng mga independent oil player. Big three will have to follow that. Otherwise, they will lose the market share. Pero halos 3,000 ang gasolinahan ng Shell, Petron at Chevron sa buong bansa, habang ang gas stations ng small players, 741 lang lahat. Yan daw ang dahilan kung bakit malinaw na di kayang patuobin ng mga small player ang big three. Sa kabila nito, malinaw din daw na may kapangyarihan pa rin ng publiko at payo ng DOE sa mga motorista. Let us use the power of choice. Kasama yan sa deregulation eh. So kung sino yung mura, doon tayo bibili. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. Kung pababa ang presyo ng langis sa world market, pataas naman ang singil sa kuryente ng Meralco. Simula ngayong buwan, tataas ang 0.0241 centavos. Ang singil kada kilowatt hour, ibig sabihin 5 piso ang madaragdag sa kada 200 kilowatt hour na konsumo po sa bawat buwan. Ang dagdag singil ay para sa under-recovery claims sa Meralco mula August 2006 hanggang May 2007. May pampalubag loob naman ng ERC sa mga consumer bago rin matapos ng taon, posibleng maaprubahan na ang resolution sa pagpapababa ng system loss charge sa 8% mula sa kasalukuyang 9.5%. Umalma naman ang Meralco dahil malaki raw ang malulugi sa kumpanya kung lilitan ng pwede nilang ipasang system loss charges sa mga consumer. Pagkatapos nitong consultation, we will come up to one final draft. Okay lang kung ang load mo ay puro industrial, commercial, pero pag ang nakuha mong load, halimbawa ay karamihan ay mga maliliit na bahay, napakahirap ng 8%. At sa ibang balita, matapos buwagin ang peace panel ng gobyerno para sa pakikipagnegosasyon sa MILF, may inilatag na kondisyon ang Malacanang para mabuo muli ang lupon. Dapat daw makontrol muna ng MILF ang mga umano'y pasaway sa kanilang hanay. Saksi si Lay Alves. No peace agreement can or will be reached through intimidation or the barrel of a gun. We must bring stability to the region and regain order before we can effectively reactivate the peace process in earnest. Matapos ang mga karahasan at madamay ang libo-libong buhay ng mga sibilyan sa ilang bahagi ng Mindanao, tuluyan ang binuwag ng gobyerno ang peace panel nito. Ang tanong ngayon, ano na ang mangyayari sa usapang pangkapayapaan sa rebelding grupo? Ayon sa palasyo, may kondisyon bago muling buuin ang peace panel ng gobyerno. We will await for some developments in the near future and we will be ready to reconstitute another peace panel that will be composed of members who will be recommended by the stakeholders. Muli panggit ng gobyerno, kailangan munang makontrol ng liderato ng MILF ang mga ground commander nito. Tulad ni na Commander Cato at Bravo, ang mga itinurong nasa likod ng mga serye ng pag-atake sa North Cotabato at Lanao. If the correct environment comes about, then we can resume talks. Pinarerepaso rin ng Pangulo ang lahat ng peace initiatives na pinasok ng gobyerno. Pero si Professor Rudy Rodil, Vice Chairman ng Government Peace Panel, hindi naiwasang manghinayang. Parang nauwi na lang daw kasi sa wala ang kanilang pinagpaguran. Siyempre, dibdiban yung trabaho.
Bagamat tila malabo pa sa ngayon, umaasa ang MILF na kagyat na makabubuo ng bagong peace panel ang gobyerno para maipagpatuloy ang peace talks. If they cannot come up with a replacement very soon, then definitely there is an effect on the peace process, especially on the ground. Tiniyak naman ng AFP na handa sila sa anumang susunod na kabanata. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Inilabas na ng Iligan Regional Trial Court ang warrant of arrest laban kina MILF Commander Ameril Umbracato at Abdullah Macapaar o Commander Bravo. Bukod sa dalawa, inisyuhan din ng warrant ang 12 pang rebelding kasama umano ni Cato at Bravo. Ayon kay Justice Secretary Raul Gonzales, napatunayan ng prosekusyon na ang grupo ng dalawa ang nasa likod ng pag-atake sa Llano del Norte at North Cotabato. Patuloy naman ang pagtugis ng militar kina Commander Cato at Bravo. Pero apela ng Ulama League of the Philippines, itigil muna ang opensiba ng militar bilang respeto sa Ramadan at sa mga naiipit na inosenteng sibilyan. Pinasisimulan na ng liderato ng Kamara ang grant debate on charter change. Ayon kay House Speaker Prospero Nograles, magpupulong na sa Martes ang House Committee on Constitutional Amendments para pag-aralan kung paano pagugulungin ang Chacha sa Kamara. Unang aalamin kung Constituent Assembly o Constitutional Convention ang gagamiting paraan sa pag-abyenda sa salikang batas. Ayon naman kay Congressman Vic Ortega, mas nagkaroon daw ng dahilan na pagulungin ang Chacha matapos ang nabigong pagpirma sa Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Hindi naman masabi ni Nograles kung may isa sa katuparan na ang Chacha bago ang eleksyon sa 2010. We will bite the bullet, put it out in the open, discuss it in a public, transparent manner, no surprises. Samantala, hindi na matutuloy ang biyahe ni Pangulo Arroyo sa Estados Unidos ngayong buwan. Ayon kay Press Secretary Jesus Dureza, walang ibinigay na dahilan ng Protocol Office sa kanselasyon ng US trip ng Pangulo. Dadalusan na siya sa United Nations General Assembly simula September 21 hanggang 25 sa New York. Pagkatapos ito, ididiretso sana ng Pangulo sa Seattle para sa ilang speaking engagements. Sa Australia, mga alagang hayop ng isang zoo, sunod-sunod na nagbuntis. At paparazzi proof na kondominium itinatayo sa Amerika. Narito na po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sakay ng mga bisikleta at kabayo, nagpakawala ng mga tear gas at kung tawaging flashbang grenades ang pulisya laban sa may 2,000 ralistang nais makalapit sa National Convention ng Republican Party sa St. Paul, Minnesota. Balak sana magdaos ng anti-war protest doon ng mga ralista. May ilan pang inaresto, kabilang na ang 4 na journalist. Kung swerte ang mga buntis, tiyak daw na di matatapos ang swerte ng isang zoo sa Australia, kung saan may baby boom. Ang latest addition ay isang baby gorilla. At sa katabing kulungan naman, isang elepante ang nakatakdang mga anak anumang buwan ngayong taon. Bukod pa yan sa isa pang elepanteng positive na pregi. Sa disenyo pa lang walang dudang big time ang makaka-afford na mga kondong ito sa Los Angeles, Amerika. At pihado raw na mag-hit sa mga celebrities dahil ang mga ito ay paparazzi proof. Ang halaga katumbas sa mahigit 100 hanggang halos 700 milyong piso. Pero habang nasa red carpet ang mga artista, go lang sa copy-picture ang mga paparazzi. Sa Men of the Year Awards ng GQ Magazine sa London, talaga namang mga heartthrob ang nagsidatingan tulad ni Orlando Bloom na isa sa mga presentor sa awards night. Present din sina Elizabeth Hurley, Elle Macpherson at Tandy Newton. Para sa si Michael Madi nag-uulat.